Hello everyone! Hello mga ka-jungle! For today's video ay magugustuhan ninyo dahil isi-share ko sa inyo ang mga bilang ng mga species ng mga halaman, which is yung mga indoor plant natin. So, simulan muna tayo sa ating mga pothos plant o mga money plant. So, ilang species ang ating mga pothos plant? So, meron po tayong 15 species ng mga pothos plant na napakagandang mga iba't ibang variety. So, meron po tayong mga variegated one at iba't ibang kulay na pwedeng pang indoor at pang outdoor. So, yes po, ang ating mga pothos plant ay madali lang sila alagaan, which is pwede po silang mamuhay sa tubig, water propagation, and direct to soil propagation. Pwede din po silang mag-trail o sa hanging plant o hanging basket. Yan yung bilang ng mga pothos plant na species na napakaganda mga ka-jungle. So 15 species lamang po ang ating mga pothos plant. Sila po ang pinakamababang species dito sa ating mga house plant. Ang pangalawa naman, mga ka-jungle, ay ang ating mga philodendron plant, which has 487 species. So, napakadami po ng ating mga philodendron plants. Kabilan po ng mga hybrids at yung mga rare plants katulad ng mga kakaibang mga philodendron na napakaganda at napakamahal sa market. So, yung mga philodendron plant ay isang indoor plant. At meron ding mga species or variety ng philodendron na pwede sa outdoor. Katulad ng mga selum na nandito sa atin sa likod, pwede din po sila sa outdoor. So, depende po sa species kung kaya nilang i-tolerate ang sunlight. So, meron po tayong 487. Parami ng parami hanggang patagal ang panahon dahil nagbe-breed po ang mga ating collectors o mga breeder ng mga halaman katulad ng mga philodendron. So, ang sunod naman mga ka-jungle ang ating mga fern. Alam niyo ba na ang fern ang pinakamaraming species sa buong mundo? Ito po ay mahigit 10,500 species o variety ng mga fern. Hindi nyo mapapansin yung ating mga fern, hindi masyadong iba-iba yung kulay, iba-ibang shape, pero meron pala silang 10,500 species o variety na iba't ibang kulay at shape. Kaya naman, napakaganda talaga ng mga fern plant dahil marami silang variety. Iba dito, yung mga variety nila ay yung mga variegated one, which is a very good investment dahil malakas po sila sa market, which is mabilis sila sa market. Ang pinagkaiba lang sa ating mga fern plant, yung ibang variety ng mga fern plant ay sensitive po. Yung iba naman, hindi nila gusto na nasa indoor sila. Gusto nila yung nasa habitat nila, which is nakalagay sila sa puno or nakalagay sila sa garden. Mas gusto nila yung marami silang plants na nakadikit sa kanila para mas tumubo sila. So next one is our Homolomina plant. Alam nyo ba na ang Homolomina plant ay mayroong 160 species o varieties. Ang mga ito ay napakaganda, iba-ibang kulay, iba-ibang shape ng mga Homolomina plant. At yung iba dito ay rare plant at galing pa sa Thailand. So, marami po ang nagbe-breed po din ng mga Homolomina dahil mabinta po ang ganitong halaman. And it's very giving plants. Pwede po sa outdoor and indoor and for landscape. So, napansin ko dito sa ating mga Homolomina plant, doon siya mas pumapalagi sa mas malamig na klima kaysa sa mainit na klima. Kaya naman dito sa Pilipinas, since umuulan naman dito, parang tropical, hindi naman parang, like a tropical place here. So, marami ang tumutubo ng mga Homolomina here in the Philippines. Ang sunod naman ng ating mga alocasia. Alam niyo ba mga ka-jungle, ang ating alocasia ay mayroong 100 species or variety ng ating mga iba't ibang variety ng mga alocasia. Napakadami mga ka-jungle. So, ito po, ilalarawan ko po sa inyo kung gaano karami ang mga alocasia variety at napakaganda talaga sila tingnan. One of my favorite alocasia variety is the Frydek or the variegated Frydek. Tapos meron din mga pink one na napakaganda tignan. Meron din mga alocasia na hindi pwedeng ibenta. So, napansin ko din yun dahil nga endangered species siya katulad ng mga Sabrina or mga endangered species na mga alocasia which has been hindi na sila tumutubo. Like, hindi na sila dumadami dahil nga sa sobrang hindi na sila kaka-adapt. So, ibig sabihin, endangered species na sila. Hindi na sila pwedeng kunin sa forest or sa garden. So, ang next naman, mga ka-jungle, ay ang ating mga anthurium plant. Alam niyo ba, ang anthurium plant ay mayroong
1,300 species or variety na meron tayo dito sa buong mundo. Pero according lang ito sa Google searches ko, hindi naman tayo, I'm not expert, pero according to Google study, so meron silang 1,300. Akalain nyo, napakadami pala ang variety ng species ng mga anthurium plant. Isa dito sa favorite ko, yung mga Magnificum anthurium, which has crystal leaves and has a beautiful texture kapag hinahawakan siya. So, ang ating mga anthurium, mga ka-jungle, merong mga anthurium na pwedeng sa outdoor. Katulad ng mga anthurium flamingo, which is tumutubo talaga sila sa outdoor and pwede talaga sa pang-garden. Bumubulaklak din po sila palagi. Kasi nga, meron mga iba't ibang bulaklak yung mga anthurium plant. So, yung 1,300 species or variety na meron ito ay makikita sa iba't ibang sulok ng mundo. Katulad here in the Philippines, meron tayong mga native na mga anthurium plant. 500 species or variety ng ating mga Hoya plant. So, ating mga Hoya plant, makapal at semi-succulent po siya, which is, doon po siya tumutubo sa mga babatong lugar. Tapos, yung Hoya is, since wala pa ako nito, hindi pa ako nakapag-try mag-alaga ng Hoya plant. At hindi ko alam kung matutubuan ba ako ng Hoya plant. But Hoya is a very beautiful plant, mga ka-jungle. Lalo na yung heart-shaped na mga Hoya plant, napakaganda niya. So, meron silang 500 species. Ang sunod naman, mga ka-jungle, ang ating mga cactus plant. So, ilang variety kaya ang meron? So, meron silang 2,000 species or variety ng cactus. Siguro ito yung pumapangalawa sa dami ng ating mga variety. Yes po, yung mga cactus kasi, mga ka-jungle, sila yung parang kauna-unahing plants here in the earth. Tapos, doon sila tumutubo sa mga disyerto na mga lugar. At kahit hindi disyerto, tumutubo sila. And then, yung cactus kasi is edible, kaya naman napakarami niya. Katulad din ng mga fern plant. So, since meron silang 2,000 varieties, siguro yung iba dyan, mga hybrid na. Kasi nga, yung total of numbers, kapag madami yung plants, nagiging parang kino-cultured nila yung every part of cactus para maparami or pinopropagate nila. Tapos, binibreed nila sa another halaman para maging maganda ang resulta at magkameron sila ng bagong halaman. Next naman ang ating mga succulent. So, ilang variety kaya ang meron? So, meron silang 180 species dito sa mundo. So, since yung succulent plant natin hindi masyadong madami pero napakaganda nila. At same din sila ng mga Hoya plant or mga snake plant na hindi pwede didiligan palagi. So, doon sila tumutubo sa mababatong lugar. Ang napansin ko sa mga succulent, kaya hindi sila dumadami dahil ang hirap nila i-cultured at ang hirap nila i-breed sa ibang halaman. Ang next naman ng ating mga Sansevieria, which has parang na-classified na siya as a Dracaena. I don't know. But according to my research, ang Sansevieria, meron silang 70 species or variety which has a very good numbers na talaga. Next is the Dracaena, which has a 170 din. Parang siguro sa 70%, 70 species niya ay nasa part ng Sansevieria. I don't know about that. Pero sa mga marunong, sa mga botanist dyan, kindly correct me if I'm wrong. Kung ang Dracaena ba at Sansevieria are the same varieties or the same numbers of varieties. Napansin ko doon sa mga Sansevieria or Dracaena, makapal po ang kanyang mga roots. And then, makapal din po yung kanilang mga stem and dahon. Tapos, matitibay silang mga plant. So, yun yung mga varieties na mga indoor plants. Yung mga bilang ng varieties ng mga indoor plants na meron tayo dito sa buong mundo. Ano yung mga bilang ng mga indoor plants dito sa buong mundo, yung mga iba't ibang varieties. And I hope may natutunan kayo in today's video. So, disclaimer lang, I am not a botanist here. I'm just stating the facts from the Google. So, galing yung information na ito sa Google and nag-search lang ako sa mga studies kung ilang species kaya ang meron sa ating mga indoor plants. So, yan mga ka-jungle, and I hope may natutunan kayo in today's video at nag-enjoy kayo sa episode natin for today of Knowing About Plant. Maraming salamat sa panonood and I will see you next episode because more plant, less stress.